Magandang hapon ho. Hapon na kami. Sama ko po yung kuya ko yun. Kuya mo? Oh. Ano yan, born naging Christian. Ha? Isang born naging Christian. Abon agin. Galing din siya sa church, kauwi lang. Siya po yung yung sinabi ng pinsan ko doon sa Messenger sa Facebook na kunin yung yung ibibigay sa inyo. Ay, magandang hapon. Nakakarinig naman yan. Magandang hapon, Tata Dison. Musta? Magandang hapon po. Tumigil kayo pag may tao. Ayan. Ano rin po ba kayo? Kaya rin po ba nag-charts? Galing kami ng church kanina kasi ano rin namin yung celebration yung kamatayan ni Jesus. Memorial sa Yan lang po kayo. Celebration sa celebration sa kamatayan din sa Lucy siguro. Itong mahal na araw ngayon, di ba? Opo, mahal na araw. Nandyan pa yung kuya niya. Kuya. Po. Kumusta na kayo? Ay, ito. Hirap kayo pa rin. Dahan lang. Napapaisip ako, paano kayo punta ng Tanay? Sabi nyo kasi nakaraan na tayo nagdag dito, Noong January lang kayo dito, di ba? Oo, January. Tapos sabi nyo naman, nagtrabaho kayo sa taas. Oo, dyan lang po. Lanakarin manukan dyan. 1 taong kami doon. Kayo pong dalawa tatay? Oo. Buti tinanggap po kayo. Tinanggap, nagpapakain ng manok, naglilinis, nagkasakit kami. Ano pong manok yun? Puti? Manok, Texas? hindi yung mga malalaking manok, yung Rhode Island. Hindi po pansabong? Hindi man sabong, upo ka di. Rhode Island, Ano po yun? Yung Rhode Island na yun? Parang ngayon ko lang narinig yun. malalaking manok, Ay. tapos ang itim at saka brown, malalaki din. Ang isang tandag is 1.5 ang bintahan. Mahal din pala, no? Ano yun? Kinakatay o ano? Sila, nagkakatay sila. Ano, pangkatay o pansabong yun? Hindi pa sabong. Pagsabong. Hindi. Paitlog yan. Yung mga babae paitlog. Yung may-ari, talagang gusto lang niya mag-alaga ng manok siguro. Ano ba? Maraming silang alaga. Marami, ang dami. Talagang farm. Farm talaga yan dyan. Ay, nung nandun po kayo, arawan yun? Hindi, 5,000 ang isang One. buwan namin, tapos 25 kilos na bigas. Kahit dalawa na po yun, isang tao. Hindi, dalawa kami doon. Kayo na nag-asawa. Oo, kami dalawa mag-asawa. Pero meron pa po kayong kasama iba ron. Wala, kami lang. Kayo lang mismo. Sabi nyo, nung nagkasakit kayo, pinalis kayo o kayo na umalis? Kami na talaga ang umalis, 1 taong kami na umalis dyan. Ay, bakit naman? Sayang naman yung 5,000. Meron na Mag-ilaw. pala. Ang inalisan namin din doon, sir. Pinipilit kami magpakain sa manok ng Uod. Hindi namin kaya yung matanda na nga uod. kami. Pero papakain talaga yun sa manok. Ikaw daw, kami daw ang maggagawa ng mag-alaga ng uod, tapos ipakain namin, hindi namin kaya yun. Pero meron na silang sample na gano'n. Oo, mayroon. Sila nagpapakain, hindi ako nagpapakain. Dahil ayaw ko humawak sa uod. Anong klaseng uod po yun? Ha? Anong klaseng uod? Sa lupa lang? Hindi, yung nila, yung Kinukulture? alaga nila. Alaga nila. Alaga nila. Ay, susungkitin naman yata ho pag binigay. Hindi, kamay talaga siya. Ayaw ko, hindi ko kaya. Tapos sabi, nabanggit nyo, parang nagkasakit naman kayo. Paano Oo, kayo? nagkasakit kami. Hindi, Doon. sa sobrang, maginaw doon sa itaas. Sobrang ginaw, nagkasakit si tatay, hindi makatayo talaga. Yun nga, mga kapatid. Mga ganong dami naman ako. Libo rin ba yung manok doon? Ano, mga 300. Marami. Pero kayo dalawa lang nag-aalaga doon? Kami lang. Ako talaga nagano kasi ang pagkain, ang inuman noon, lilinisin mo yun. Tapos pagkain, sila ang nag-deliver na hindi ko nagustuhan yung uod na paggagawin kami. Tapos nung halimbawa, nung kayo umalis na ron, dito na kayo nalipat mismo? Dito na kami nalipat. Dati yung kakilala nyo, kaibigan din yung may-ari nito? Itong bahay na ito, sir, sa ano talaga namin, nung September 15, 2023 kami umalis sa Davao. Opo. Mayroon kaming lupa doon na nabili ko nung dumating kami doon 2012, nung magsama kami. Opo. Nakabili ako ng lupa.
Opo. Ngayon, nung nagsige naman kasi matanda na talaga Opo. nagkakasakit, pinauwi ako ng mga anak ko dito Mm. sa Manila umuwi. Bininta namin yung lupa doon. Opo. Nabinta ko yun ng 300,000. Mm. Kasama, may mga, yung lupa lang 300,000, may mga, may mga, maganda buhay Tapos, namin. tapos dito na po kayo pumunta. Oh, pumunta kami rito. Tapos naubos na lang yun dito yun. Naubos dahil sa sakit kami. Hindi Tapos, po may nasahan, wala kami sakit galing Davao. wala kami sakit ganyan. Kaya yung itong pagdating namin, nangupahan muna kami dyan sa ROTC. Napasok din ako sa Morong Hospital. Tamang-tama pagdating. Kaya puro gastos. Nung napasok ako sa Morong Hospital, naghanap kami ito, naghanap ng maupahan. 2005 ang 2 Upa. months kami. Sabi ko, mahihirapan tayo sa pangungupahan. Maghanap tayo ng sangla tira. Tapos yung sangla namin noong October 2024. Bago lang ano. Binalik sa amin ang pira. Tapos, nandun nga kami sa itaas. Nagkasakit-sakit na nga kami. Halos ang pira na gasto sa pagkakasakit. Maya-maya hospital, maya-maya doktor. Sino pong siya yung nagbalik ng pera? Si Ate Nancy Tingson, yung may-ari ng lupa nito. Ah, Siya, kala ko sabi nyo, sinanglaan nyo to sa kanila. sinangla namin sa kanila. Kasanda sa amin ang bali isang taon. Nung 2023 yun. Sinanglaan nyo po sa kanila. Oo, kami ang nagsangla sa kanila. May-ari. Sila ang nagsanda sa amin. Sila nagsangla sa Ayan. amin. Mm. Oo. Sila nagsangla sa amin. Nung yon 2023, natapos namin nung October 2024, binalik sa amin ang pera. Pero kami kasi doon sa itaas, hindi nga namin natirhan ito ng 1 taon. Nasangla sa amin. Eh, may pera pala kayo nung paano? Mayroon kaming pera Nagtrabaho pa kayo doon, kahit may pera na kayo. sa Davao. Hindi po dyan. Oh, Nung kayo nagtrabaho dyan sa Manukan, gusto ko yung may pera pa kayo, no? Wala na. wala na kaming pera, paunti na lang, mabigay ng anak ko sa Nueva Ecija, yun lang. Ang pera na lang namin inaasahan yung sangla sa bahay. Nabigyan na sa inyo. Naibigay noong October 2024. Naubos na rin. Naubos. Panay naman kasakit. At tapos, ibig sabihin, ibinalik sa inyo yung pera na pinanglaan nila sa inyo. Nandito kayo noon. Sa bahay dito. Wala na, doon kami sa Manukan. Ay, buti pinapasok kayo nila dito ulit. Nung umalis nga kami sa Manukan, noong January, October, binigay sa amin ang pera, no? Naubos na rin yun. Pagka January, umalis kami doon sa Manukan. January January, dito kami pumunta. Nakiusap ako doon kay Ate Nancy. Ate, alis kami doon dahil pinagagawa kami sa oo. Hindi ko kaya yun, mag-oo. Pwede ba te, tumira ako dito sa inyo? Sabi ko, ako na lang taga-alaga, ako na lang kung may utos, kasi yung matanda nyo kung may utos, ako tinatawag, ako na lang gagawa lahat. Huwag mo na lang akong paupahin, sabi ko sa kanya. Yun, naka-anuhan namin ng nanay niya, umuo siya. Nung panahon pala na pera kayo, May pira kami. bakit po? Mayaman po ba kayo dati o ano? Oo, may ka-abroad ako, sir. Nandiyan nga nag-abroad kayo? Oo, 10 years ako sa isang kumpanya sa Malaysia. Sa Malaysia. Oo, ako, marami ako naipon. May 3 bahay ako dyan sa Norsagaray, Bulacan. May mga kapatid akong humingi ng jeep, pampasero sa Juan de Visoria. Binigyan ko yun. Pero hindi ko pa ito kilala. Hindi pa. Si tatay, wala pa yun. 2012 lang kami nagsama nito eh. Yun, mga 1995 yun, na nag-abroad ako sa Malaysia 10 years hanggang umuwi ako noong 2004. Hanggang anong taon po kayo yung huling umuwi galing Malaysia? 2004 dahil na nga doon sa 2004. naikwento ko sa'yo sa nangyari sa anak ko kaysa isang babae. Ngayon po, ibig sabihin, si tatay, kung 2004, nagkilala naman kayo sa Manila, kailan? Hindi pa kami magkilala. Wala pa. 2004, hindi ko pa niya kilala. 2008 ko siya nakilala. Ibig sabihin, yung mga napundar nyo, naubos na lahat. Naubos din. Bakit po ganun mo nangyari? Naubos? Bakit naman ganun po nangyari? Ganito kasi nang ako, nasa abroad ako 10 years. Yung anak ko na babae, may 3 akong bahay. Yung isang bahay, tinitirhan niya. 2 bahay, pinaupahan ko. Sinalbahe nung anak ng kapatid ko. Pamangkin nyo, parang ganun. Pamangkin buo. Pamangkin buo talaga yung anak ko nag-aaral sa Assumption College sa San Jose del Monte. Sinalbahe hanggang nabuntis yung bata, pero hindi pinaalam sa akin, nalaman ko 8 buwan na ang bata huminto sa mag-aaral. Nagsama po sila?
Ha? Nagsama rin. Hindi ako pumayag. Ayaw ko na ano, sabi ko, palalakin ko yung, ano kasi na-contest, palalakin ko yung bata. Hindi ako papayag na makipagsama dyan. Kaya, ang ginawa ko, umalis kami doon sa Norsagaray kasi magkakasama kang bahay doon. Dahil hindi ko kayang makita na nandyan sa harap ko lang Ay, kasama niyo yung anak niyo noon, umalis kayo. Oo, kasama ko anak Yung, ko. ano, nanganak na, hindi pa. Nanganak na yung bata. Ngayon po, mga ilang taon na yun? 22 years yung sabi mo mayroon ano sa'yo, ano na, nung... Yung parang magandang bata na Oo, maganda. God bless po, lola ko po yun. Ay, opo, yung nag-comment nga po. Third year college siya ngayon Sa ngayon? sa engineering. Nagpaaral yung anak kong panganay. Pero may pamilya na ngayon yung nanay niya, may asawa na. Yung nanay niya, parang naano siya, nag-abroad siya, pumunta siya sa Jordan. Sa ngayon, nasaan na siya? Nasa Jordan siya. May pamilya na May ba? anak siya doon. Ayaw ko kasi natingin siya, parang hindi rin maganda ang buhay niya. Kami pa anak ko pang hiningian niya dito. Pero yung pong apo nyo na anak niya, isa lang siya. Isa lang siya, may anak naman siya doon sa Jordan, isa rin. Pero ibig sabihin po, nung kayo nag-abroad sa Malaysia, 1995, 1995 hanggang umabot kayo ng, 2004. ayun, yun ang huling ano nyo, uwi, yung 2004 Oo, na. 2004 ako umuwi. Dahil nga doon sa nangyari sa anak ko. Tapos, So, ibig sabihin pala, nung kayo nagkaroon ng mga ari-arian, tapos nung binenta nyo, sinama nyo yung anak nyo ngayon sa ibang bansa, tapos mga anak na yung anak nyo, nanganak na siya, malaki. nung umalis kayo doon. Umalis na kami Tapos doon. binenta nyo yung mga ano. Bininta ko dahil hindi ko makayang makita na nandyan. Tapos pag nalalasing pa yung asawa niya, naghahamon pa rin kami pang hinahamon. Sino pong asawa? Asawa nung kapatid ko kasi may kasalanan dyan yung kapatid Ay, ano ko. po ang kapatid nyo? Lalaki ba eh? Babae. Sabi Babae. ko sa kanya, huwag mong papapasukin yung mga anak ko kasi mga ano lang yung silin yung anak ko doon nag-isa total kompleto yan every month mayroon siya 3,000 sarili niyang ano sa pagkain pinapadala ko doon door to door doon sa kapatid ko ang kapatid ko may pira pa rin sa akin caretaker nga siya pero ang nangyari Baka sinalba hindi rin po niya alam. alam niya Ay, ba't gano'n kinusinti niya yung nangyari? konsentidor talaga siya hindi niya pinarating sa akin alam niya sabi ng mga anak ko na nasa Nueva Ecija, alam niya eh. Konseptudor lang talaga siya. Baka naman nangyari, nagmahal din yung anak niyo. Hindi kaya, Ha? hindi kaya nagmahal din yung anak niyo sa pinsan niya. Aywan ko, sabi niya gano'n, no, na ano daw, sa kalan daw nalaman nila, huli na. Sabi nung ano ko, hindi ko na tinuturing na kapatid dyan na yun. Ayaw ko naman, ano yung kapatid. Hindi sa bagay, may kasalanan naman po doon yung anak niya. Kaya siyempre bilang magulang at nandun, siya nandun. kaya nga hinabilin para sa seguridad ng anak. Tapos ganun pa yung nangyari, tapos ka mag-anak pa may gawa. Ay mabigat nga po talaga yung ganung sitwasyon. Sa ibang tao nangyari, tanggapin Ay ko. nung lumipat na po kayo, nung binenta nyo na yung bahay nyo, saan na kayo napunta ng panahon? Trabaho ulit kayo? Ano ko yun, 2008. Nakilala ko na ito. 2008. 2008 ko siya nakilala pero hindi pa kami ano niyan dahil buhay pa yung asawa niya. Buhay pa. Oo, nag-abroad pa rin ako, abroad. Nagbalik pa kayo? Iba na, hindi na doon sa dati kasi nandiyan nga passport. Ibig sabihin po, nung kayo magkakilala to, nakapag-abroad kayo? Oo, nakapag-abroad pa ako. Anong sa, year po kayo nakalipad? Dito na sa ano, sa Ano pong taon yun? 2008. Yung pagkakilala nyo. Tapos, Pagkakilala na, hindi pagbalik pa- nyo, anong taon na? Pagbalik ko 2010, pero nung makilala ko ito hindi pa bandado. 2010 na. 2010 nabalik ako, hinanap ko na siya kung saan na siya. Sabi niya, nandito na ako sa Davao, umuwi na ako dahil bandado na ako, sabi niya. Ay, bakit okay naman po si tatay? Ha? Okay naman siya. Hindi pa yung sa tuhod niya. Ay, paano po yung ibig sabihin nyo? Sabi nyo, nung unang nyo mamit siya, buhay pa yung asawa. Nung pagbabalik nyo, wala na yung asawa niya. Pag 2010 ako bumalik, 2000 pagbalik ko, patay na yung asawa niya. 2012 naman kami nagsama. Pero wala, hindi pa kayo mag-on noon. Hindi pa kami mag-unan. Hindi pa kami mag-unan. Pero, kilala kami. kung 2012 kayo parang, hindi, mga anong year kayo talaga nagkaroon parang relasyon? 2010. 10. Oo, nung bumalik ako ng Pilipinas. Hindi, ano pa lang kayo noon? Bata pa pala kayo, 50 pa lang kayo noon. Nasa 51 ako nagsama kami, siya 67, mag-68. 2012. Bata pa nga kayo noon, mga 50 lang. Oo, O 51 ako 51. nasa ano na. Sa Maynila na kayo nagsama no, sa Davao. Ha? Sa Davao, sa Manila. Dito kami nagpa-usap. Saan po? Sa Manila. Oo, sa Manila, dyan sa ano. Pero nung nakaraan po, bago kayo bumalik dito, galing Davao naman kanyan. Oo.
pagkakasal namin, umuwi kami ng Bisaya muna, pinakilala ko sa tatay ko. Pagka galing sa Bisaya, diretso na kami Davao, Mindanao. Doon na ako tumira ng 12 years. Sa kanila. Oo, sa kanila. Sa ngayon po, buhay pa yung mga magulang nyo? Patay na rin tatay ko. Una namatay nanay ko, wala na. Pero nakinabot. Ay, kailan po kayo nagbalik ng Tanay? Simula Davao naman. Oh, simula, bumalik kami ng Tanay, September 15, 2023. 2 years pa lang kayo. Oo, mga 2 years Tapos kami. dito na kayo bumalik sa Sampaloc. Oh, dito na kami sa Sampaloc. Ay sabi niyo po nakaraan, nung unang vlog natin, parang nagtrabaho si tatay dati rito, nung panahon. Noong 1991 to 1996, pero hindi pa kami magkilala. Dito daw yan siya nagtrabaho. Parang nakipagsapar lang ng palaki sa lugar na ito. Oo, talaga. Kapag sa pala, Pero nung time na yon, pumunta kayo dito, galing kayo Davao, may pera may pa rin kayo. pira kami, nabinta ko yung lupa ko doon. Tapos marami pa ako naibenta mga gamit, rep, tricycle, ganun. Tapos nangupahan kayo dito sa Oo, lugar. nangupahan kami. Tapos nakilala niyo yung may-ari nito. Isang lasa inyo. Oo, sinangla sa amin noong 20. Tapos nung binalik niyo yung pera, nakaraang 2024, October, Oo, nakuha ko yung October. hanggang naubos na lang sa pang-araw-araw. Yun ang sa pagkakataon. Hindi niyo napagulong ano, sayang ano. Hindi niyo pala namin- napagulong. Bumili pala kami ng tricycle dito noon, nung dumating kami. Oo. At 2023. Sino gumamit po ng tricycle siya? Ginagamit niya, sakay-sakay kami. Kaso lang, nung magkasakit siya, nabalda na siya, hindi na niya may galaw. Buti nakakalakad na si tatay sa ngayon. O nakakalakad siya ng paunti-unti. Binigay ko sa Nueva Ecija sa anak ko yung tricycle. Hindi naman siya makapagbiyahe. Sayang nga, na yun, ganda pala ng buhay mo dati, ano? Ang ganda ng Labas ka buhay ko nag-abroad. dati. Ang dami ko natulungan. May kapatid akong natulungan nasa Payatas na tinulungan ko ng jeep. Pampaseros kasi driver ang asawa sa Nuwan Divisoria. Apo. Tapos may kapatid ako sa Bisaya, lalaki, yung kaisa-isa namin kapatid, tinulungan ko ng makina sa pambot, nagpabili. Na hospital pa siya, nung malaman ko na sa hospital, inoperahan dahil may sakit na sa likod, inoperahan Kayo siya. nagbayad. Ako ang nagbigay, hindi ako naniningil. Ako ang nagbigay nung malaman ko, sinabi ng ate ko na nasa Bulacan na death, may sakit siya. Ondo-ondo man tawag namin. Tulong. Sabi ko, ito, may 5,000 ako dito. Ipadala mo, ha? Sabi ko sa kanya, pinadalan. Binilan ko pa ng motor na pandagat. Tatay ko, buhay pa yon pero patay na nanay ko. May pamilya siya pangalawa. Binilhan ko rin ng motor pandagat. Diyan pa namin binili. Ang bait niyo palang anak at kapatid. Mabait ako sa Napunta na niyo pala yung mga kapatid niyo nung araw tsaka yung magulang, ha? Bakit ngayon? Ako lang ang nakatulong siguro sa tatay ko na ganon. Pag dumarating ako galing abroad, Malaysia, dahil ang ganda ng buhay, ang ganda ng hanap buhay ko doon. Pagdating, ito pera mo, ito, kung sino humingi, mayroon. Sa nangyari lang doon sa anak ko, sa ginawa ng pamangkin ko, doon nawala lahat ang kabuhayan ko. Pero na, nung pumunta kayo, di ba, sabi niyo may pera, hanggang sa naubos na lang sa pag-umupahan sa lugar na ito. Pero nung pumunta kayo nung una, may pera pa kayo nun, pumasok na kayong trabaho doon, hindi pa? Hindi pa. Nangungupahan pa lang kami dito. Ay, sinanglatira namin ito. Ng October nga sanglatira namin. Pag natirhan lang namin ng November. Pagka November 20, tinuha naman kami doon sa Manukan. Kaya nga hindi namin natira. Pero wala na kayong pera nung time na yun. Wala na. Ang pinakapira na lang namin kasi panay kami kasakit. Dalawa na Tsaka ano, ibig sabihin, parang nagastos na niyo sa pang-araw-araw, no? Naubos siya. Oo, ang pira Sayang na. ano, hindi nyo napaikot nung Hindi meron na. kayo dito, no? Kasi bumili pa kami ng tricycle. Hindi rin naman. Sa ngayon po, Nay, hindi namang ano, kumbaga napakaganda ng istorya ng iyong buhay. Tapos medyo maganda, nakatulong sa kapatid, sa magulang. Dami ko. Tapos dumating po yung ganitong pagkakataon na kung kailan tayo medyo nagkaedad. At saka tayo parang nadugmok, ano. Ngayon sabi nyo nga sa akin, kapag may message tayo sa FB, di ba, sa Messenger, nababanggit nyo minsan na kung sana mayroong taong kapagbigay sana ng punan, no, sa inyo. Yun ang gusto ko na. Ngayon po, naisip ko naman sana, dapat pala noon,
na meron pa sana, pag-aralan nyo pala dapat ano. Hindi ko naisip. Talagang nasa huli po yung ano. Ay, hindi na. Naisip ko na maghanap buhay yun ng dalawa namin sa Davao pa. Kasi yung anak niya kausap namin. Kaso nga lang, pagdating talaga namin dito, pagbaba ko ng Cubao sa Pitex, diretso ako sa Morong Hospital. Nagkasakit agad ako. Una ko nagkasakit. Nabalda din ako. Ako? Balda doon, kalahati ko Pero na-recover nyo na. hindi mo makita. Ngayon po yung bilang isang na kayo sa isang sekta. Sila samahan nyo po ngayon. Ay, dati na po kayong ganong religion na yun dati. Hindi, siya ang ganyan. Ako sa Katoliko ako. Tapos naging born again Christian ako. Baptismado din ako born again Christian. Ito, nung sama kami, hindi man pwede sa mga saksi ni Uba, magsama kayo ng hindi kayo yun. Ngayon siya ba, hanggang sa mapunta kayo dito sa Palo, saksi na ba na kayo? Oo, saksi na 2015 Tapos ngayon sa view sa akin, yung kwento nyo sa akin nakaraang vlog, yung kapatiro na parang nakakatulong sa inyo sa pang-araw-araw dito. At saka Tsaka yung anak nyo, ano? Siyempre, may pamilya din naman. Parang sobra-sobra lang nagagawa para sa inyo. Nahiya din ako, 2 college. Kaya araw-araw parang namumroblema kasi sa sitwasyon ng buhay, no? Lalo pa may bahay na inuupahan. May bahay na uupahan. Problema din ako, lahat namin tubig, mabuti nga binibigyan kami ng tubig na libre. Ayan po, mayroon pong kailangan si Nanay Edith sa atin, sa mga taong makapal dito. Sana po matulungan natin sila. Kahit po maliit na pang negosyo na pagkakitaan niyo po, hindi sa inyo ng tulong kahit yung kamaliit na kariton at pampunan sa po yung banana kibaw Yung turon sa mga kulay ganyan. Ano po, alam niyo ba yung palutsina? Hindi ko rin Hindi niya alam. Yung parang puting kahoy, magaan. Alam ba, ganun kariton. Tapos lalagyan ng payong na Iyan ang gusto kong sa gitna na hindi mababasa at hindi mainitan Pero yung yung kariton, siyempre, mayroon parang patong may lamisa siya kasi doon ang kalan ko, doon ang paggagawa ko ng paninda ko. Tapos may kape ako kasi, may termos ako, then may kapihan doon. Kasi po pagka itong malaki, hindi nyo na po may tuturak sa lugar. Hindi, ayaw ko ng malaki na. Gusto ko yung mga 2 feet by 3 feet lang siguro, ganun. Ayun, tama, katamtaman po. Malayo kasi, pataas po tulog ito mga kaibigan. Kaya ko lang wala. Malay po natin, mayroon po may ginito ang puso na nakakaluwag sa ibang bansa na makatulong sa atin. Kasi si Nanay Edith po, mga kaibigan, mga kalingap, siya 65 years old na po siya, tapos si tatay 80 years old. Kumbaga po, medyo may edad na rin po. But si Nanay Edith, malakas po ito. Si tatay po, wala na po talaga, bantay bahay na lang po ito. Kita naman po namin ng personal siya, yung kanyang personal po, na talaga may karamdaman. Nabalik po kami dito, Nanay Edith, anong pinsang ko. Alam ko, nabasa niyo yun sa Facebook, di ba? Yung pong Kuya Ting, siya po yun. Siya po yung kuya tas, yung kuya ko po. Kaya ang dami kasi meron pong pagagawa silang maliit na kubo doon sa Sampaloc sa Mamuyaw. Baka puntahan po namin sa na araw. Yung sabi nga ng pinsan ko nung mapanood sa Facebook, kasi di ba sinare ko na sa Facebook. Kasi alam ko po hindi nyo napapanood sa YouTube. Kaya nilagay ko roon sa Facebook. Sabi niya, kabutan tayo ng konting halaga yun. Kunin mo kay Kuya Ting, sabi gano'n ng pinsan ko. Kaya kami po yung nagsadya dito sa inyo. Andito po kami tayo dahil pinapunta kami ng pinsan ko. Kasi nakita po niya yung yung ating vlog na in-upload ko sa aking Facebook. Ngayon sabi niya, dahil pinanood niya ng buo yun, medyo naantig ang puso niya sa inyo. At sabi nga, nangungupahan pala kayo dito, napanood niya siyempre po na wala naman tayong pangbayad. Kaya nagpabot po siya ng konting tulong. Ngayon pinakukuha po doon sa kuya ko yan po si Brother Big. Sa kanya po yun yung pinaabot ni Ate Grace kaya noon na yan. Na magkano pinabibigay ni Ate Grace? 1,000 lang. Nag-uusap na kami nung nakita ko yung text ni Grace saka yung text ninyo. Ibig sabihin, pumayag siya. Noong una sabi sa kanya, wala pa akong alam dyan kasi before nag-uusap kami magkapatid. Tapos lang namin mag-usap nung pinsan ko. Mayroon siyang project. Kung ibabawas, paano ngayon yung pinapagawa? Siyempre, paano yung ganun? Sabi ko, Edward, tingnan ko muna yung text. Sa yan. Nabasa ko gano'n, tinawagan ko agad. Grace,
bigay ka naman pala ng ano, nagpasalamat na kagad yung mag-asawa. Kaya sagot naman niya sa akin, sige kuya, ikaw nang balak yan sa project ko sa'yo, mamasa mo para pambayad ng bahay nila. Kasi pa lang ang bahay ngayon, may upa lang pala sila. Sabi ko, oo. Kaya yung nasabi ni Guardia ka pang makauwi. Kasi nga, ang usapan lang natin, kung ano yung project na gusto mong gawin, siyempre yun ang gagawin ko. Dahil inutusan mo lang ako, wala, hindi ko naman pera mo yan. Sabi niya, iagaw mo. Bawas, hindi ka iagaw. Sabi niya, iagaw, yung budget na yun, babawasan mo. Kaya sabi, iagaw mo na lang, bawasan mo. Ganun pong ginawa. Basta ko, sige, magcha-charge muna ako. After pag-uwi ko, diretso na kami ni Edward sa mag-asawa. Kaya yun po, yun na po yung bali pinangako naman niya sa inyo. Pagpahin mo Tanggapin mo. Yan, galing po ano, kay Grace Kay nun. Maraming salamat, Ma'am Grace. Nagpasalamat nga ako doon eh. Nung mabasa ko yung message niya, sabi ko, ma'am, maraming salamat, ma'am. Sabi ko, bahala na lang ang Diyos magbalik sa iyo niya. Sabi ko sa kanya ganun. Kasi nabasa ko yung message niya doon. Oo. Salamat ka rin eh. Salamat po. Salamat. Kay Ma'am Grace. Ma'am Grace Kino. Opo. Ma'am Grace Kino, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sandali, kunin ko rin. May konti akong ano doon, konting grocery, tricycle, kunin ko muna. Ay, ko na sa lamesa ha. Tulong-tulong. Sabi ko nga, kung mayroon talagang mag-greet ka sa akin, hindi pwede. Baka gusto mo lang manawagan tungkol sa maliit na kariton. Manawagan ka sana ko, sana mayroon magbigay sa akin ng maliit lang na kariton. Dahil hindi ko naman kaya malaki. Maglalako ako kahit ano nilako ko. Pero unang talagang pangarap ko yung turon. Wala ka po dyan dapat white na may Yan po. sidecar. Ayan po mga kaibigan, mga kalingap. Sana po tulungan po natin si Nanay Edith dahil matanda na po talaga yung asawa niya. Buti nga po si Nanay Edith medyo malakas-takas pa. Ayan, nanghipo ng tulong sa atin na sana po mabigyan siya ng maliit na kariton at maliit na puhunan para magtinda-tinda na lang para sa pang-araw-araw nilang pangailangan dito. Dahil ito pong dalawang matanda, kung hindi po bigyan ng kapatiran nila, ay wala pong kakainin sa kanyang pang-araw-araw. Ang mabigat po ay nangungupahan pa ng 1,000 pesos dito sa bahay nito. Ang pinagagalingan lang ng kasi sa anak niya, nanghihingi siya sa probinsya. Tapos yun nga po yung mga kapatiran. Eh nahihiya naman po siya sa lahat ng oras. Kaya yun po, gusto niya po magkaroon ng panghanap buhay para po meron silang pagkunan sa kanyang pang-araw-araw. Kung ano nga po, napakasaklap din na nangyari dahil sila na Edith po, dati maganda ang buhay sa probinsya nung panahon po ay galing sa abroad, sa Malaysia. Tapos yung huli po ay, dito na lang yung marig, nalimutan ko po kung anong bansa yung huli niyang pinanggalingan. At tapos ngayon po, ito na po yung buhay niya ngayon. Makakahabag yung sitwasyon ng kanyang buhay. Sana po, matulungan natin sila. Nanay Edith, Tatay Dison, medyo madilim na, gabi na tutuloy na kami ng kuya ko Sige na, salamat. Salamat sa tulong naman nyo. Salamat sa pirang ibinigay nyo. At saka sa mga groceries, salamat sa pagpunta nyo dito magkapatid. Talagang hiningi talaga namin ang pasalamat ito. Dahil kung hindi sa iyo, Edward, wala talaga kami nakita mo naman kalagayan nyo. Maraming salamat. Salamat Sir God sa ginagawa nyo kasi medyo nakakahinga kami kunti pa nang makilala kayo. Kung hindi lang dahil sa iyo, siguro question mark ko parati ang usapan namin mismo. Yan nyo tayo, pag may nagpaabot pa ng tulong na yan, babalik kami rito sa inyo. At pasalamatan natin yung nagbigay kanina ng 1K sa inyo. Salamat kay Ma'am Grace. Salamat ma'am. Salamat sa bigay mo ma'am. Napaabot sa amin ng 1,000. Maraming salamat na malaking tulong sa amin yan dito ma'am. Salamat po. Paano na, ituloy na kami tay. Hindi na kayo Sige na, sige. Bye-bye po Salamat. God bless po. Ayan. Sige na po.